Ang ating press release ay patungkol sa isang anomalya na nangyari sa Pasig City Children's Hospital, PCCH, o mas kilala sa tawag na Child's Hope. At Sir Ram and Sir Bobby, bigay ko na po sa inyo microphone na nandiyan po sa inyo harap. Hello po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Unang-una po, salamat sa mga dumating dito para mag-cover ng mga issue natin ngayon. Lahat po ito nagsimula dito sa isang ordinance number 39 series of 2022. Ito po yun. Kung saan sinasabi po ng Konseho ng Pasig na ang Child's Hope, kung hospital natin pambata dito sa Kapasigan, kino-convert nila into a general hospital. So, ang naging problema po natin dito, maganda naman po yung yung pakay, di ba? Nakakatulong, talagang makakatulong kasi since nag-pandemic time, itong Child's Hope ay naging COVID facility. At nagkaroon din ng pangangailangan talaga na magkaroon ng bagong ospital. At itong pangangailangan na ito, nagkaroon din ng sertifikasyon galing sa ating DOH. At ang sabi, nangangailangan ng Pasig City ng panibagong ospital para matugunan yung malaking pangangailangan ng ating lungsod pagdating sa mga problemang pangkalusugan. Isang naging tugon po ng ating Konseho ng Pasig, ang pamunuan ng Pasig, ay ito nga po, kung saan kino-convert nila ang Child's Hope Hospital into General Hospital. Ang nagiging problema naman po sa ngayon ay nagkaroon tayo since 2022 matapos nilang nag-i-issue tong ordinansa na to. Lumobo yung bill natin ng PhilHealth kung saan lahat na nagke-claim for PhilHealth benefits ay hindi binabayaran ng PhilHealth. Dahil dito, lumalabas na ang magbabayad nito ang pamahalang lungsod. Taon 2025 na tayo hanggang ngayon, ganito pa rin ang sistema. Lumalabas dito sa hawak-hawak natin dokumento, umaabot na ng halos 10 milyon ang hindi nababayaran ng PhilHealth. Ibig sabihin, ang nasasakripisyo dito ay pondo ng ating lungsod, kung saan hindi naman ho ito budgeted o wala sa ating annual budget. Ibig sabihin, meron po ditong negligence na nangyayari. Kasi unang-una, pinahintulutan ng ating lokal na pamahalaan na maging general hospital ito. Na kung saan, masasabi natin, meron nga, dahil nagkaroon sila ng isang ordinansa, pero hindi nangangahulugan na binibigyan na sila ng otoridad ng ating DOH para mag-operate as a general hospital. Bilang patuloy po nito, sumulat ang DOH o ang PhilHealth na i-deny. Ito yung isang dokumento natin na nagpapakita, naka-address sa ating presidente ng Dr. Paulo Roman Castro. Pasig City Children's Hospital, Child's Hope. Wala palang designation siya nakalagay. Dito sinasabi na hindi, dahil ang pasyente ay adult, ang allowed lang na bayaran ng PhilHealth pagka na-confine sa Child's Hope Hospital ng Pasig is below 18 years old. Kaya lumobo po hanggang ngayon, 2025 na, ganito pa rin ang sitwasyon natin dyan sa Child's Hope. No? Malaki po ang magiging problema nito dahil kung sakasakali, nasasagasaan nito yung iba't ibang mga gastusin na perang dapat nagagastos sa tamang pagpapatakbo ng ating ospital. Ano po? Kaya ito po yung pagmumulan. Ito po yung issue na inilalabas natin sa tao. Mabigat kasi yung pondo nga hindi po allotted para dito. Mabigat kasi ang sinasabing dapat benepisyo ng ating mga pasyente diyan dapat nakiklaim nila yung PhilHealth. Pero
bagong-bagong issue po ngayon, 2025, tila 5 araw pa lang binisita ang ating Child Soap ng mga taga-DOH. Itinigil ng ating Child Soap ang pag-claim ng PhilHealth. Kung bakit? Dahil nandiyan yung mga taga-DOH. Ibig sabihin, ang nasa-sacrifice naman dito, yung mga pasyenteng Pasigueño, kung saan hindi nila na-avail yung dapat nilang ma-avail dahil mali ang ipinakikilala dahil wala pang license to operate para maging general hospital ang Child Soap. Isang magandang tanghalian sa ating lahat at natutuwa kami na mabigyan din ng daan yung aming mga ipapaliwanag patungkol sa operation ng ating mga pagamutan, yung Child's Hope natin. Alam natin, maganda yung ito po ay kagaya ng binanggit ni candidate natin, aspirant Consel Ram, yung naging nagamit para sa COVID-19 facilities na alam natin na mula ng Marso 25, 2020. At makikita natin na mula dun sa conversion na pinapaliwanag ni kasamang Ram ay yung ang tawag dito yung eligibility, yung pagiging valid ba mula sa Child's Hope papuntang na kanila namang ginawa ng resolusyon na makikita natin yung congestion na. Siyempre makikita natin yung congestion ng hospital natin sa loob ng Pasig ay ibig sabihin talagang wala ng halos punong-puno sa dami ng tao nagkakasakit. Nag-iisip sila ng paraan para mapapasok yung mga pasyente. Ang problem natin, kung nagsasalita talaga ng transparency and good governance yung ating pamahalaan, sulit-sulitin na natin sa panayam na ito dahil alam natin na hindi ka pwedeng basta-basta mag-operate kapag hindi ka approved ng Department of Health. That's why yung denied doon sa PhilHealth ay ano ba ito kung makikita natin? Masasabi ba nating ito ay transparent para sa mga taga-Pasig o outside Pasig na nakikinig sa amin? Kami bilang isang kumakandidato, pinapahayag din namin yung aming saloobin bilang sabihin natin, huwag na nating lakihan, simpleng taxpayer lang at candidate. Hindi po kami, sabihin natin, hindi kami kilalang kilala, pero ang amin po, ipakita sa mga makakapanood sa amin na yung hospital ba ito mula doon sa Child's Hope ay aprobado na po ba ng Department of Health. Ang totoo, until now, kahit meron po silang may ginawa naman sila. Kagaya po nito, yung sangguniang resolution. Pero until now, ang katotohanan, hindi pa po approved. Pero tumatanggap na po sila ng mga adults. Hindi pa siya approved, pero tumatanggap na ng adults. At samantalang Child's Hope Hospital po siya. Ito po yung sinasabi namin. Wala tayong dapat itinatago para sa mamamayan. Isinisiwalat po namin yung bagay nito sapagkat kaming mga aspirant, kaming mga kandidato, parang hindi naman kami nalulugi. Actually, minsan lang kami makapanayam ninyo, makita kami sa ng madlang people. Almost ang ating nation makita kami. Pero ito po yung mga batayan namin. Sa loob ng Pasig, itong Child's Hope ay hindi pa siya approved ng Department of Health, pero pinapasok na yung mga adults. Kaya po, so narinig natin ang talagang root ng ating talakayin ngayon. Sino po ang gusto maunang magtanong? Mag-raise na lang po ng kamay, tas i-ano ko na lang po.
Open for questions po, sir. Kunsel, magandang hapon po. Oo, kay Kunsel Hapin at sa Kunsel Cruz. Kasi nabanggit ko kanina na hindi approve yung sanggunian na pang-lungsod resolution pero nag-ooperate. So, ibig sabihin, ang paggamit ho ba ng pondo, lalo na yung pagbabayad sa PhilHealth, ay maituturing natin na malversation of public funds at violation ng anti-graft and graft practices. Hello. Hindi po tayo abogado, no? Pero sa pagkakaunawa ng isang ordinaryong tao, direct ang malversation or technical malversation yung nangyayari. No? Kasi unang-una, since 2023, ganito na ang sitwasyon natin at magpasa hanggang ngayon, patuloy na nagkiklaim ang ating council pero hindi pinapayagan kasi nga wala pang permit to operate ang ating Child's Hospital na ngayon lang natin natuklasan. May nag-file na po kayo ng complaint about this po. May nag-file po ba ng complaint na yun nga, baka mauwi sa technical malversation? Ako, kagaya din ang sinagot niya. Hindi kami abogado, pero lagi naming papakita yung mga kung may nag-file ng complaint. Hindi namin alam kung may nag-file. Ang sinasabi lang namin dito, ang pamahalaan ng Pasig, siyempre bibigyan natin sila ng, alam nyo naman, hinihingi din ng taong bayan na sumagot sila kung talagang yung aming sinisiwalat ngayon ay yung Child's Hope na to, naging approve na ba siya para tumanggap ng mga adults? Sagutin nila. Hindi namin alam kung may nag-file sa kanila o umaangal. Kasi siyempre naman kapag pagamutan ka, naniniwala naman tayo, kailangan naman talaga yan. Dahil kagaya ng binanggit ko, congested na. Ibig sabihin talagang maraming nagkakasakit. Lalo sa panahon natin ngayon. Nag-iisip din sila ng paraan. Pero ang punto natin, sa mga sinasabi natin transparency and good governance, ito yung malinaw na kaya sila nagsasabi ng ganito. E di, ipakita nila na ito'y approved na para tumanggap ka. Ba't katatanggap ko hindi naman pala approved? At sino ba pumapayag dito? Ang Department of Health. Yun lang po. Sabi nga po, ano ba daw ang una? Operation o approval? Nag-operate as General Hospital ang ating Child's Hope sa utos ng sanggunian na tinolerate ng ating executive. No? Kaya dito lumalabas, yung tamang proseso dapat yung sundin para walang problema. Ang katunayan yan, isa to sa mga programang pinangangalandakan nila sa ating lungsod na ang Child's Hope daw ay isa ng General Hospital. Kung saan, siguro, meron na tayong application. Pero, antayin natin yung approval kasi ang kasunod yan, to construct. Kaya nga sila meron sinasabing nire-renovate na ang Child's Hope. Siguro ang pinakamaganda dito, bago dapat talaga pinatakbo o inoperate as General Hospital, tinapos lahat-lahat. Diba? Siguro ganun naman ho talaga ang proseso, diba? After natin mag-apply, bubuo tayo. Actually, doon sa guidelines nga, new. Wala naman sinabing to renovate or new eh. Ibig sabihin, bago dapat. Pero dito, renovation. Nirenovate nila yung existing na Child's Hope. Kung saan ang Child's Hope ay isang specialty hospital, kung saan ang espesyalidad nila is talagang para sa bata kasi sa pangalan pa lang ng hospital, Children's Hospital na. Di ba? Hello, good afternoon po. Sir, ano po bang paglabag ang pwedeng ikaso sa kanila sakaling talagang napatunayan na talagang tumatanggap sila kahit hindi po approve ng DOH? Actually, yung pagtungkol po doon sa pagkaso, sabi nga natin, hindi naman tayo abogado. Pero definitely, may kaso yan. May problema yan. Unang-una, sa isang madaling tingin, negligence yan. Kasi pinahintulutan nila with consent pa. Di ba? Kasi kung alam nilang hindi pa tapos ang proseso, bakit nyo hahayaang mag-operate ng mali? At ang mabigat dito, pinangangalandakan sa buong Pasig na General Hospital na ang Child's Hope.
nang hindi pa dumarating yung final approval galing sa ating DOH. Kaya siguro tayo nagkakaroon ng ganitong problema. Actually, wala naman pong aggrieved party, individual party na dahil pinaklaim naman ng child soap eh. Ang problema, hindi binabayaran ng PhilHealth ang child soap mismo. Kaya ang magsasuffer nito, ang child soap hospital. Posible, ang dapat na maibayad sa kanila, dahil walang naibabayad, magagasta natin yung pondo natin para sa ibang bagay na dapat sa pag-operate ng ating ospital, eh nalagay doon sa pambayad sa na dapat na claim ng pasyente sa PhilHealth. Kinakaltasan ng child soap yung bill ng pasyente. Ang problema, hindi inaalaw o hindi binabayaran ng PhilHealth ang child soap. Eh di masasacrifice nga, walang nagbabayad. Ibig sabihin, yung dapat napapasok sa pondo ng child soap as fund nila bilang payment, ay walang pumapasok. Di ba? Oo. Tama. Ito yung isang halimbawa ng transparency na hindi inilalabas. Kanina nga lang, meron akong nabasang post. Bakit naman daw kinakailangan mag-press con? Siya daw, kung mag-press con, pag may kasama lang National Government Agency. Sa atin naman po, kaya siguro hinihiling natin yung tulong ng ating mga kasamahan sa media, no? Siguro, para matulungan tayo, ipaliwanag sa ating bansa. Hindi na siguro sa Pasig kasi yung tingin sa Pasig napakataas. Pero yung totoong nangyayari dito sa ating lungsod, napakabigat, no? Kabaliktaran ng ipinapakita ng mga nanunungkulan ngayon dito sa ating lungsod. Kung saan, kinakatigan to ng iba't ibang mga influencer, vlogger, di ba? At pati na rin siguro ng mainstream media. Lahat sila sabay-sabay na sumasabay na pagkarga sa maganda daw ang nangyayari dito sa ating lungsod. Pero itong isang problema na to, ang isang hinihiling lang po natin, sumagot ang nanunungkulan. Kadalasan po kasi pag may gantong, siguro may tuturing nating maliit, pero maliit pa ba yung almost 10 million for 2023 alone? Paano yung 2024? Paano yung kinain na ng 2025? Ngayon pa lang tumigil. 5 days pa lang tumitigil na hindi nag-claim ang PhilHealth. Kasi nga, nandiyan yung observer ng DOH. So, posible na doble na yung 10 million. Kasi for 2023 alone lang po yung almost 10 million Yun lang po kasi nakuha natin dokumento, yun lang inaibigay sa atin. Hello. Nats Alforte po para sa Media House Express. Kayo po'y tumatakbo ngayon ng Consyal Independent, sir? Ngayon, ilang araw na lang kasi eleksyon na sa Lunes, Malabo or sagutin man nila, if ever hindi nga talaga sagutin, at malabo yan sagutin din, ilang araw na lang, itutuloy niyo po ba yung isinawalat niyo ito kahit tapos na yung election, sir? Lagi natin po hahanapin yung katarungan para sa ating mamamayan ng Pasig. Kasi patuloy tayong lalaban sa fake news na ipinapaalam sa atin, lalong-lalo na ng nanunungkulan. Bakit nyo ipakikilalang General City and Child Soap? Gayong hindi pa naman ito talaga ganap na General Hospital. Antayin po natin ang proseso, antayin natin ang sertifikasyon, antayin natin ang license to operate bago tayo magpakilala. Hindi pa nga tapos ang renovation nila Diba? Paano ma-approve? Siguro bibigyan pa rin natin sila ng chance kasi lahat naman ng bagay posibleng merong lusot. Siguro yun ang iniisip nila. Diba? Pero ang sa atin po, yung totoo lang. Madalas tayo nababash kasi sobrang lakas sa social media ng ating administrasyon. Pero kung walang magsisiwalat ng totoo, patuloy tayong maniniwala sa kalokohan. Patuloy tayong maniniwala sa fake news na ang ganda-ganda ng Pasig. Sir, follow up lang po. Sir, nabanggit ko na
nagtinatanggap na sila ng mga hindi children, ano? Eh sir, validate po kaya yung mga PhilHealth ng mga pasyente nito? Validate po kaya? Valid daw po ba yung ano, mga PhilHealth ng mga pasyente sa inyo? At dito sa ating panayam na ito, maliwanag naman na kapag ka adults ka, hindi ka kasama dito. Child's hope lang. Kasi nga, 18 below siya. So, yung mga documents natin with regards sa PhilHealth, ang maliwanag dyan, hindi ka tatanggapin. Ang sinasabi lang namin, ito ay tumatanggap na ng mga adults. Kaya nga mismo, nang ipapasa niya sa PhilHealth, yung i-claim nila, denied. Ibig sabihin, denied sapagkat hindi pa sila approved ng Department of Health. Kahit naman siguro grade 1, makakapakinig sa amin. Kasi ang lumalabas, palibasa, siyempre, etong ating pinupunto, yung administrasyon, sikat na sikat sa social media. Alam natin na yung mga manonood, sasabihin, sinisiraan lang yung pamahalaan. Hindi po. Ang punto natin dito, ano ba yung katarungan para sa mga, makikita nyo naman yan, yung mga lumalabas na issue, yung kailangan daw permit muna bago operation. Parang pagdating sa ganyan, nakikita naman natin yung mga social media na nagsasalita o ini-interview yung mga involved doon, parang parehas lang sila. Parang tinitingnan ko. Nababash yung isa, pero itong isa, pinipraise. So this time, sa panayam namin sa inyo, nagpapasalamat kami sa inyo sapagkat alam naman natin, maraming mga supporters yung magkabilang panig. Pero kami bilang independent, na lumalaban bilang konsyal, kailangan sabihin namin sa taga-Pasig, mga taga-Pasig, iyan po yung kaganapan na gawin natin kung ano po yung tama. Sabi nga, di ba, 8:32 ng Book of John, you shall know the truth, and the truth will set us free. Ang atin, kung kami nakakuha ng mga dokumento na maliliit, ito naman po ay pwede nilang sabihin na kung approved na sila, dapat hindi na nadi-deny yung claiming ng PhilHealth. Kasi approved na sila. Pero bakit ito po yung listahan ng denied almost 9.6 M to 10. Ganyan po. Wala po yung mga pangalan. Ganyan po yung denied. So, may dokumento na ibinigay mismo doon na denied. Kasi nga, hindi pa siya approved ng Department of Health. Pero sa palagay ko, pasok talaga sa investigation of public plans. So, sa mga hawak ng ng dokumento, pwede nang isampa or i-direct na sa tanggapan ng ombudsman. Sa totoo lang, pwede na po talaga. Kasi ito nga, may mga dokumento na tayo dito. Sabi nga, kung ang COMELEC may motu proprio na obligasyon para umaksyon, siguro pag narinig tayo ng ombudsman, pwedeng-pwede na silang makialam. Di ba? So, sinasabi po natin dito, maliit lang tayo dito, no? Pero tayo handang makialam, handang magsalita, basta sa kapakanan ng ating mamamayan ng Pasig. Hindi po tayo gagaya na dun sa mga kasalukuyan na parang sunod-sunuran lang, di ba? Sabi natin, nagkaroon na ng pagbabago mula noon, 6 years ago. Pero mukhang bumalik sa dati. Kung kailan halos lahat, iisa na sila, di ba? Kagaya nga sinasabi ngayon, vote straight. Di lalo tayong kawawa pag na 100% nila. Gaano karami yung ganito pa ang mangyayari na itatagot nila at hindi nila ilalabas. Di ba? Siguro sa ngayon, naiinis sila, pero ito po yung demokrasya, di ba? Nagkataon, kinakailangan may nagsasalita at yan po ang kulang na kulang sa konseho ng Pasig ngayon. So, aasahan po ba ng mga Pasigueño ang sinabi nyo ngayon na manalo't matalo, itutuloy nyo
pag-ahay ng kaso sa ombudsman laban sa sa LGU. Siyempre, ang gagawin namin dyan, masusing lalagyan pa namin ng pag-aaral. Hindi naman kasi kami nag-expose dito para, alam nyo, humanap lang ng kagalit. Ang sinasabi namin, expose namin na makita yung transparency and good governance para magkaroon ng balanse. Kasi madalas, pag nangangampanya sila, ang nangyayari po ay sila lang ang napapakinggan. Kagaya ko, wala naman akong social media. Alam niya naman yan, magkakakilala naman kami niyan. Ako po, kaya nga binanggit kanina yung background ko, 1992, Sangguniang Kabataan po ako. At sa awa ng Diyos, naging 3 beses akong barangay kagawad. Ang ipinaglalaban po natin dito, ang Pasig, ang Pasigenyo. At tinitignan natin, at kada eleksyon, may karapatan tayong mamili ng mga kandidato. Talagang magtatampo sila at magagalit. Kagaya din ng ginawa nila kung paano sila namimili. This time, tinitignan namin yung mga programa at mga existing ongoing what's nila, yung projects nila, na hindi naman parang katotohanan. Kasi kapag bumibida sila, parang nanonood lang sila ng parang palakas. Parang television, parang palakpakan lang sila. Kami mo, inaamin namin, yung makakapakinig sa amin dito. Ang sasabihin nga sa amin, sino ba yan? Kilala ba yan? Hindi po kami kilalang kilala. Pero taal kaming taga-Pasig. Sa mga nagtatanong sa amin, taal kaming taga-Pasig. Dito kami ng mga magulang namin, makikialam kami dahil noon pa kami nakikialam. Wala pa sila sa politika, kahit kami ay nakadagdag lang. Kami po ay lalaban. Kung ano man yung dapat namin gawin, ay para sa Pasigenyo, gagawin po namin. Yun po yung amin. Hello, magandang hapon po. Tanong ko lang po sir, para klaro po, gaano ka bago po yung documents na nakuha nyo na wala pa pong approval? Para po malaman po natin. Salamat po. Itong pinakahuli po nang hindi pa nababayaran since 2023. Pero ito pong huling notice na pinadala ng PhilHealth sa ating Children's Hospital, dated November 14, 2024. So siguro kahit pa paano ma-update na, masasabi nating updated siya. No? At yung recent lang na pangyayari sa ating Children's Hospital, sabi nga, nandiyan na yung mga inspector ng DOH, kaya kung saan, itinigil nila yung pangongolekta sa PhilHealth. Siguro for the sake na wag makita na ini-insist pa rin nila, itinigil nila. Sir, na-try nyo po na magpunta sa DOH para talagang klarong-klaro na hindi po approve. So, dun sa pagpupunta sa DOH, siguro, panahon ng kampanya ngayon, siguro ang sa atin lang, ma-erase ang problema. Hindi pa naman natin to totally inihahain. Siguro pag nagkaroon tayo ng mas malalim talaga pong pag-aaral dito sa problema na to, kung saan siguro pag ginawa natin yan, talagang maghahain na tayo ng reklamo. No? Siguro sa ngayon, kinonsider natin yung mga dokumentong sapat na para i-brought up ang usapin na to. Unang-una, nilalabas natin to para sumagot. Sumagot yung mga nanunungkulan. Bakit nangyayari ito? Kung hindi man, kung may malaking pagkakamali dito sa mga dokumento na ito, patunayan nila na hindi ito totoo. Siyempre, pagdating ng politics sa tanong, nararamdaman ba ito ng Pasigenyo yung good governance? Yung mga fans nila, mararamdaman. Yung mga hindi fans, yung mga kaalyado nila, ang sagot, siyempre hindi. Ang atin lang, pagdating sa, marami kasing pinanggagalingan yung salitang good governance. At sasabihin nga talaga ng pamahalaan na champion sila. Pero lagi kong paalala din sa mga taga-Pasig o sa mga botante na rin,
hindi naman siguro aangat yung mga nanunungkulan ngayon nakaupo. Kung walang mga maliliit na nagsitulong para makiambag ng mga kanilang kaalaman, karunungan, merong pinanggagalingan yan. Pero, ulitin ko, yung good governance ay nararamdaman sa sinasawalat namin para sa akin, hindi ko to feel parang ganito. Hindi ko to nararamdaman na talagang ito ay nangyayari sa Pasig. Siguro, samantalahin ko na rin yung pagkakataon. At meron kasi ngayong sikat sa South Cotabato na nagagamit ng mga politiko. Samantalahin ko na. At si Governor Tamayo ng South Cotabato, zero billing. Alam nyo, parang pagkakaintindi ko sa kanyang mga papamahayag at sa mga nakausap ko ng mga tiga Sultan Kudarat at saka, kasi dalawang zero billing na, sikat ngayon Sultan Kudarat at saka South Cotabato. Nasa kanila walang lumaban na mga kalaban, walang lumaban. Kasi naabot nila ang pangangailangan ng mamamayan. In connection doon sa tanong, kapag naabot mo ang pangangailangan ng mamamayan, pag naabot mo, ano mangyayari? Nandoon ang good governance. Pero pag hindi mo pa siya naaabot, ibig sabihin, kulang pa ang good governance mo. Pwede sabihin natin, meron naman. Huwag natin sabihin na parang very judgmental tayo na wala. Meron naman. Maraming gawang magaganda. Actually kasi ang pananaw ko dyan, mula pa ng mga previews kay Caruncho, kay Mario Raimundo, kay Eusebio, palitan yung pamilya, at dito kay Vico Soto, may mga contribution sila sa pamahala. May magaganda silang governance na ginawa. Pero tayo ngayon kasi, dahil napaka uso at gustong-gusto natin ng politika at nandun tayo sa mga may puto sa politika, ini-scrutinize natin, fini-filter natin kung talaga bang nararamdaman ito ng lahat. Tingin ko yung Governor Tamayo, yung South Cotabato, naramdaman nilang lahat. Kasi pag nagkakasakit sila, nakangiti sila. Pag nakangiti sila, solve sila sa pamahalaan natin. Kaya walang lumaban. Yung probinsya pa naman, alam niyo, marami silang malaki dyan. Ang pagkaalam ko yung si Governor Tamayo, nakikinig man siya sa akin, o napapanood niya yung video na ito, ay nai-offer niya pa yung lupa niya para tayuan talaga ng ospital. Hindi ko nga alam kung approved kagad sa Department of Health. Pero, ibig sabihin, lahat naman yan ipinoproseso. Tayo naman po, hindi lang natin yung katarungan sa pagpoproseso ng lahat. Kasi kailangan natin dito, kapag dating sa health, Department of Health approved. Kung approve yan, ibig sabihin, wala po kaming magagawa kung iyan ay approved. Sa data namin na ngayon ay dininay ng ganitong ahensya, ang pagbabayad nila, ibig sabihin, ano po yung ibig sabihin dito? Wala pa talaga siyang, walang, yung good governance, kailangan maramdaman talaga natin. Yun po. Good governance po. Pagka ang taga-Pasig pinag-usapan ng good governance, lalo na sa mga panatiko ng kasalukuyang administrasyon, kahit ako, kinukonsider ko na isa sa pinakamagandang ginawa ni Mayor Vico is yung pamaskong handog. Na paulit-ulit niya ngayon sinasabi sa caucus nila na yan yung pinakasimbolo ng pag-gobyernong tapat na ipinakita nila sa ating lungsod. Kung saan, halos lahat, meron talagang nakukuha kada Pasko. Check naman po talaga yun, at hindi natin yung kinokontra. Pero hindi na nanatiling Pasko lang ang araw ng isang buong taon. Ibig sabihin, sa 356 days sa loob ng isang taon, isang araw pa lang ang good. Paano yung 355? Di po ba? At kung good governance na lang din po ang pag-uusapan, lalo't sa paggasta ng kaban ng bayan, ang 9.2 billion na Pasig City Hall, kung saan ilan ng mga kontratista nagpatunay na napakalaki at napakamahal. Kung saan ito daw po, kasi nakinig lang naman tayo, pero naniniwala tayo dito kasi mga eksperto rin naman yung mga nagsalita. Ang isang 5-star hotel daw, pag ginagawa, ang presyo kada per square meter ay umaabot ng 50,000 pesos. Pero ang ating City Hall,
na ginigiba ngayon ay nagkakahalaga ng 210,000 per square meter. No? So over sa 5-star, baka 20-star hotel na yung ginagawang City Hall natin. Ano po? So dito makikita, magana? 70,000 per square meter. Ang hotel, sorry, nakorek tayo. 70 pala, 70 ang mga hotel. No? At dito sa child's hope renovation, na-double check ko kanina kasi kanina nag-post eh. In-attach nila yung post nila last July 8, 2024 na nire-renovate na nga ang child's hope. Kung saan ang renovation ng child's hope ay 315 million. Renovation alone. Meron tayo ngayon contractor na nagsasabi magpapagawa tayo ng isang modernong ospital. Nagagasta lamang ng halos 300 milyon. Bagong ospital. State of the art. 11-story. Hindi naman po na sa pagkukumpara, pero napakalaki ng diferensya. Marami nang nagsasabi, pero still ang mga tao tulog at ayaw gumising sa katotohanan na ito yung tunay na nangyayari sa atin dito sa lungsod ng Pasig. In addition to that, kung makikita natin, ako po mismo bilang kandidato, yung sabihin natin diretsuhan, kandidato na bilang City Councilor ng District 2, number 12 po pala ako. So, ang aking punto dyan, tinatanong madalas kasi ako yung binabanggit ni kasamang Ram, yung sa 9.6 o 9 billion na pinapagawang New City Hall. Ang lagi ko sinasabi, hindi naman ako against sa mga pagawaing gusali. Kasi pag ikaw ay nagugobyerno, natural mayroong mga infrastructure. Maliwanag yan, may infrastructure. Vertical or horizontal. Maliwanag yan. Pero lagi ko din tinitignan, kailangan abutin mo muna yung pinakapangunahing pangangailangan ng mamamayan. Ano yung pangunahing pangangailangan ng mamamayan? Kaya nga kami nagdi-discuss ng Child's Hope. Yung hospital. Hindi dahil sa kumakampi tayo sa mga nakikita natin nagpo-programa. Dapat dahil congested na, ang daming mga nagkakasakit, yung mga tiga-ibang mga cities pa na pupunta sa Pasig, dapat magtayo muna na tayo ng isang magandang gusali. Hindi lang gusali. Kompletong mga equipments, medical instrument o anumang pang-medical na nakangiti yung mga doktor. Alam nyo kung bakit nakanguwi kasi yung mga doktor ngayon? Siyempre, lalo na sa atin sa PCGS, siyempre sa daming mga papalit-palit na dumarating mga may sakit, wala na rin paglagyan. Kaya yung makikita natin sa mga nangangampanya, pinapakita yung bakit nakaupo. Ganun ang mangyayari. Ang mga tao magsisiksikan. Pero kung merong new, bagong gusali tayo, at dinagdagan na, yan, gagawin na yung ating City Hall, wala naman ako nakikitang problema. Pero iyon nga, dapat naglagay muna ng isa o kahit dalawa pa. Kasi ang Pasig, malaking lungsod. At sinasabi nga natin, kung karapatan nila magpahayag na may naiipon na halaga, sana yung naiipon na yon, ang gandang pagkakataon, kahit 1 bilyon lang doon, ay maitayo natin ng bagong gusali ng hospital, ay makikita natin, makakatulong para sa taga-Pasig. Siguro naman kapag pinag-uusapan yung kalusugan, yung health, wala namang siguro magdi-disagree sa atin dahil nagkakasakit si Neneng, si Totoy, si Ate, si Kuya. At wag natin sabihin, walang gustong magkasakit, pero madalas ang daming emergency. Kung nakabasta na yung ating hospital, kung nakabasta na po siya, at lalagyan pa natin ng magandang City Hall, tama po? Siguro, mas ako, personally, kaya po nandito ako, masatisfied ako. Masatisfied ako. Yun talaga yung masasabi kong mismo ako papalakpak, baka hindi ako nakikitang magsalita dito dahil pumapalakpak ako. Dahil nakasama naman yan ako ng 2019. Diba? Nasa kanya naman ako. Alam naman ng iba yan. Pero yung hindi nakakilala sa amin, outside Pasig, baka sabihin, sino kami? Yung kalbo na yan, sino yan? Ako po, yung aminin man nila to hindi. Kahit na i-search nila, kaming kasama sa sinasabi nilang pagbabago. Kasama namin yung ibang mga leaders, maliliit man o malalaki, na nagpagal dahil alam namin na
nandun kami. At kami po ay, sabi natin, nagkampi-kampi para isagawa ito pong pinapangarap natin na maging maayos ang Pasigueño. Ulitin ko po, isang bagong gusali ng ospital na nakikita ko sa programa na nila, kaya nga nagpapagawa, inaayos. Pero sabi nga natin, isaayos po yung mga kailangan dokumento, yung mga permit natin, ay iayos lang po natin. Tapos sapat na po yun para sa amin. At maligayahan po kami sa mga inuulat nila na tama base sa pagpakinig ng iba. Kasi kami nag-uulat din tayo. At ako ngayon, bihira nyo po akong makikita sa ganito. Maliban na lang sa mga kakilala talaga namin dahil wala namang kaming pambayad sa media. Pero salamat po sa inyo. Di ba, napapahintulutan nyo po kaming anyayahan sa ganitong sitwasyon po natin. Ayan, maraming salamat po. So, meron pa ba? Wala na, may ano po? Ayan nga. Medyo, sorry po medyo lang, pag gano'n kasi medyo hindi ko masyadong nauna. So, ito pong ibinigay ninyo, syempre, pag i-post po namin to, ang isip po naman po sige, so ano ang gusto? Hindi na lang ba kami magpa-hospital sa Children's Home? O paano pa lang nangyayari sa amin? Kung hindi po ano to ng PhilHealth, ano pa lang nangyayari? Accept po na para bang ang magiging buffer po nun? Ang totoo dito, sabi nga natin, wala pa naman agreed party, private party, kasi ang na-agree dito mismong yung ospital, kung saan pag-aari ito ng lungsod, ang nasasagasaan dito, ang lungsod Pasig. Alright. Yes, Sir Nats. Okay, last na po. Dahil wala na siguro magtatanong iba, tanong ko po, bilang kayo po ay tumatakbo ngayon, independent councilor, tanong ko lang po, ano po ang plataforma po ninyo? Sir, mauna po. Okay, tinatanong niyo po kung ano plataforma ko. Panawagan ko na rin po ako. Meron akong plataformang Shield. Actually, yung Shield na yon may abbreviation. Yung letter S ay sports. Yung letter H, health. Kaya itong tinatalakay natin ay napakahalaga sa akin at sa mga mamaya natin. Yung letter I ko, infrastructure. Yung letter E ko, education. Yung letter L ko, livelihood, kabuhayan. Yung letter D ko, disaster preparedness. Since si Bobby Hapin po ay yung letter D ay involved sa isang disaster group, yung International Disaster Response Network, kailangan mabigyan natin ng kaalaman. Ipunta natin sa mga sulok-sulok o HOA yung information and disaster awareness para ma-inform naman tayo sa mga parating na kalamidad. Now, ang akin po, kaya ako ginawa ito, hindi ko naman po ito galing lang sa akin. Siyempre, gamitin na natin yung pagkakataon na nagpe-pray tayo kay God na Lord, bigyan sa amin yung magandang plataforma na hindi lang sa salita. Actually, yung shield na yan, sabi ko nga, isa lang dyan o dalawa, yung health o education. Kasi yung sports sa SK na yan eh. Okay? Yung health and education. Dahil si Bobby Hapin, bago po ako magkuleyo, sabi kong gano'n, kaya nga meron akong extension ng pamantasan ng lungsod ng Pasig, ay 9 years akong tenga. 9 years akong tenga sa pag-aaral. Buti na lang, nabiyayaan ng Panginoon na makapag-aral sa isang state university, ay ganun din ang ninanais ko sa mga batang parang wala nang hilig mag-aral. Alam naman natin, education is the key to success. Alam naman natin yan. Pinupursige ng mga tatay at nanay yung mga anak. Yung mga naunsyami nilang pangarap ay ipunta sa mga anak kahit nagtitinda lang yan ng banana queue, kamote queue, ano mga hanap buhay para makapagtapos ang anak. At ginagawa yan ng nanay at tatay. Iyon po yung pangarap natin. Kaya nga ako, sa Pasig North or sa buong Pasig, madagdagan pa yung PLP, yung pamantasan ng lungsod ng Pasig, madagdagan pa ng isang gusali. Kaya may impra pa rin. Abutin natin kung ano yung pangangailangan. And with regards sa health, inuulit po natin, ito talaga yung pinakamadugo. Kasi sa Pasig, alam naman natin, ay meron 22 billion na budget. Yung 4.6 billion dyan intended for health. So, magandang pagkakataon yan. Bakit namin alam yung figure?
Siyempre, kaming mga lumalaban, dapat definite yung aming pagkakaunawa sa nilalabanan namin dahil magpapalyame doon sa Sangguniang Bayan, nasasasyonal ka, ibig sabihin, kahit naman paano, sa awa ng Diyos, may alam ka sa mga bagay na nangyayari. Iyon po yung bagay na dapat makarating sa mga distrito, Pinagbuhatan, San Miguel, May Bunga, Rosario, Barangay Santa Lucia, Mangaan, Santolan de la Paz, and whole Pasig. Yung aking shield, hiniram ko po yan sa pagdadasal kay Lord. At ang gusto natin, sabi ko nga, isa lang dyan o dalawa. Ay yung platapormang hiningi, yan po yung kay si Bobby Hapin, number 12 sa balota. God bless po. Ang kauna-unahan po nating problema, hindi lang sa ating bansa, kundi sa ating lungsod, lalong-lalo na, ay ang pagkalat ng fake news and disinformation. Transparency po ang sagot natin dito. Kinakailangan may isang konsehal na nagsasalita at lumalaban sa maling impormasyon, lalo na ang nagpapakalat ang mga nakaupong opisyales. Dito natin masisimulan yung sinasabi nilang good governance. Hanggat walang nagsasalita ng totoo para sa tao malaman ang tunay na nagaganap sa loob ng ating City Hall, hindi po natin makakamit yung tunay na good governance na sinasabi. Kaya sa pamamagitan po ng pagiging transparent, itiyakin natin may magiging kakampi ang bawat isang Pasigueño sa ating lungsod. Maraming salamat po.